Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng aking mga friends, amigo, kamiga, mga followers ko po. Thank you to all my dear. Of course, lalong-lalo na din sa mga followers ko in the other country po. So, ngayon, ang topic po natin ngayon ay regarding po sa what you call yung pondo ng PhilHealth ay yung hindi pa nakuha, hindi pa balik ng pondo ng PhilHealth na binawasan ng 60 billion. So, sa sinabi ng Presidente, ibalik ang pera. Pero sa ngayon, wala pa rin nangyari sa 60 billion na bilik. Maraming pera po. Kahit sa ano nga, sa mga buti ko nambang, 50 billion po nabawas dyan. Iwan ko kung wala pa nabalik. So, ganyan po ang problema dahil hindi pa nasauli ang 60 billion po sa PhilHealth. Pera ng bayan yan, pera ng tao. Dapat panggasto yan sa mga taong kailangan ng magastusin sa kanyang mga sakit. So, problema. So, dito tayo sa what we call interview ni Jessica Jessica Soco. So, sa kay Dr. Reaction po ng dati po siya director po sa Pilipinas PhilHealth po. So, dito tayo pakinggan natin kung ano yung makuha natin balita regarding po sa problema po sa atin. Kung natatandaan niyo, yung Senator Crespo po, sabi niya, kailangan kunan yung pera ng PhilHealth dahil natutulog daw. Bigyan natin leksyon ang PhilHealth dahil marami parang pera dyan. Natulog lang. Sa ngayon, hindi pa nasa uli ang pera ng PhilHealth. 60 billion po dyan. So, pakinggan natin si Jessica. Ganyan sa pag-interview niya kay Dr. Reaction po. Reaction po ang Dr. Reaction po. Dito, pakinggan natin. This country will go down the drain. And ang masakit na yan, maraming mga bayani ang nagpakahirap for our country na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiiyak po. Ang kalaban natin kapwa Pilipino natin na namumuno sa atin na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Dr. Liachon, maraming salamat po sa interview na ito. Maraming salamat din sa opportunity na first time sa Jessica Soho. Dok, kung ang Pilipinas ay isang pasyente, anong klaseng pasyente ko kaya tayo? Nasaan ko kaya tayo? Nasa ward, nasa OR, nasa ICU? Ay, tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit nang mamatay. Oh, naku naman. Ganun ang pag-feature ko sa atin. Moribund, ibig sabihin, on the edge of dying at nasa ICU na malapit sa morgue na. Yun ang Sus Marisip, hindi pala maganda ang nangyari. Kaya kung tutuusin pala ang Pilipinas, kung isipin natin ang Pilipinas kung masakit, nandito na po ang Pilipinas sa ICU po. 50-50 po ang Pilipinas po, ang lifespan po ng Pilipinas po. Yung sinabi ni Dr. Langshan po, interview ni Jessica. Let's listen na. aking parang pag-picture sa sitwasyon natin ngayon. Napaka-grim. Oo, ganun ang sitwasyon natin ngayon. Yung sakit natin wala nang lunas, ganun po ba? Wala nang lunas kasi ang unang-una, yung doktor na tumitingin, walang awa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yan. Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka, di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit So, multi-organ failure yan di ba? Pero may attending physician, yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Tapos, dito dahil ito ay health sector, siyempre, ang a-assign na Department of Health. Pero ang healthcare system, marami rin namang involved dyan. Merong LGU, may DPWH yan, may DSWD dyan, may Kongreso din dyan, may Senador din dyan, di ba? Ang problema, yung pasyenteng yon
kaya yan ay hindi nagiging viral, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalapad yan para kumuha ng guarantee letter, let's say sa Department of Health. Kaya yung kalusugan sa lahat ng issues, hindi nakakasigaw ang pasyente. Tsaka very technical kasi ang kalusugan sa budget eh. Hindi ka tulad ng baha, kung titingnan mo, yung leptospirosis. Kayo po nag-invento ng salitang yun, ha? Kasi papunta ako ng Top Avenue, nandun yung hospital namin. Nahatid ko yung anak ko sa BGH. Kalahin mo 3 hours ang biyahe ko, tapos hindi ka makababa. Bumili ka ng bota. Sabi ko, dami nag-leptospirosis. Kung maanod ka ng baha. So, nakita mo, nung 3 sunod-sunod na yun, pag nanakaw yun yun ang klepto. Leptospirosis, pagka pumunta ka dun sa baha, papasok dun yung mga ihi, ng mga daga, aso, pusa, papasok sa iyo. Madadialysis ka. 3 sunod-sunod yun na binigay ng Diyos para ipakita sa atin. Yun kasi, may ingay yun may visual Ang kalusugan, hindi siya nagva-viral kasi hindi siya makapag-express yung pasyente ng galit. Kasi nga, nasa ICU Tapos, yung mga doktor na tumitingin, bulag Bulag, hindi nakikinig. Di ba? Since hindi ka makalaban, kukunin yung pera mo. Ganyan ang aking nakikitang sitwasyon Kaya, ang health natin, pinakamalupa sa buong Asia. Tayo lang yung, despite may batas na universal healthcare, ngayon mag-6 na taon na, wala pa rin nangyayari. In fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds. Yung syntax law, niyurakan. So, ibig sabihin, tahimik kasi ang pasyente. Wala siyang ingay makikita mo pag pumunta ka sa mga ospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka, wala. Kaya nga, yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, kasi wala na siyang particular na escape act Binaha ka ng 3 may Damian ka, may Eman ka, at isa pa. Anong magiging excuse mo sa taong bayan? Di sabi, mahiya naman kayo. Pero actually, yung mahiya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos So nakakuha siya ngayon during the SONA na isang malaking parang slogan. So nakita ko yan at sabi ko, ito na. Pero ngayon, nakita ko parang humihina na. Ngayon, doon sa kalusugan, nung na-discover itong mga sa hospitals, yung 89 billion na kinuha, tapos binalik ng Pangulo September 20, walang ingay masyado dito. Ito po yung PhilHealth funds. Mamaya po pag-usapan natin yan. Gusto ko lang tanungin kayo kasi yung inyo pong prognosis sa pasyente natin na Pilipinas, napakalungkot. Parang wala nang pag-asa. Nasa Yan po ang istorya po, mga ka-amigo-amiga. Kung imagine natin ang Pilipinas bilang isang pasyente, kabilang po ang Pilipinas sa ICU ay CU po. Parang nagalaho na sakit, parang mahirap na sakit ang nangyari po sa Pilipinas. Dahil kung again, parang ang sakit ng Pilipinas ay na-ICU na po. Nasa ICU na po ang Pilipinas kung imagine natin sa parang kalusugan po. Okay, thank you sa inyo lahat. Bye-bye po. God bless everyone. Mag-ingat po palagi. Sige, take care po. Bye-bye. God bless everyone po.